Sa sandaling bumagsak ako sa pagsusuri para sa pag-aaral sa Pilipinas, nawalan ako ng pag-asa na parang hinarangan ang pinakamalaking ruta patungo sa tagumpay sa aking buhay. Ito ang mga salitang may luhang binanggit sa amin ng isang henyong inhenyero na nagtapos sa Harvard University bilang isang summa cum laude sa aming huling panayam sa Google. Naniniwala ako sa loob ng 20 taon sa larangan ng pagkuha ng trabaho na ang Silicon Valley ang pinakatuktok ng mundo at ang Pilipinas ay isa lamang bansang may teknolohiyang nakaraan, kaya naman hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Ngunit, ang libu-libong resume na nakatambak sa aking desk ay naglalantad ng isang malupit na katotohanan. MIT, Oxford, Stanford ngayon, lahat ng top elite sa buong mundo ay naguunahan papuntang Ninoy Aquino International Airport. Bakit nila pinili ang Maynila at hindi New York o London? At bakit sila natatakot na baka matalo sila sa karera kung wala silang karanasan sa pagtatrabaho sa Pilipinas? Ako, bilang pinuno ng pandaigdigang pagkuha ng trabaho sa Google Headquarters, ay isisiwalat nang walang labis-labis ang nakakagulat na kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas na pinatutunayan ng mga datos na nasaksihan ko at ang tunay na dahilan kung bakit baliw ang mundo sa Pilipinas. Ang mga henyo mula sa Amerika at Europa ay nagdagsaan sa NAIA. Ang kwento ng pagkamangha ng recruiter ng Google sa Pilipinas, ang bansang No.1 na pangarap ng mga estudyanteng internasyonal sa buong mundo ay isisiwalat. Sa kasalukuyan, may kakaibang nangyayari sa Google Headquarters sa Amerika. Noon, ang kumpanya namin ay dinarayo ng mga prince ng kani-kanilang bansa mula sa Harvard, Oxford, Stanford at Massachusetts Institute of Technology. Ngunit, ilang taon na ang nakalipas, nagsimulang magkaroon ng isang pagkakapareho ang mga resume ng mga natanggap. Graduate sa University of the Philippines Diliman, Artificial Intelligence Internship sa Ateneo de Manila University, AI Project sa Makati, Internship Experience sa isang startup sa Bonifacio Global City. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang mga aplikante na nagmula sa Pilipinas at mayroon din silang iisang sinasabi. Nang bumagsak ako sa application para makapag-aral sa Pilipinas, inakala kong nawalan ako ng pinakamalaking pagkakataon sa buhay ko. Sinasabi nilang mahuhuli sila sa kanilang karera kung hindi sila makakapunta sa Pilipinas. Bakit sa Maynila at hindi sa Amerika, Britanya o Canada? Isisiwalat ko ang tunay na dahilan kung bakit nagpupunta ang mga kabataan sa buong mundo sa Pilipinas. Ako si Mark Lee, ang pangkalahatang pinuno ng pagkuha ng trabaho sa Google Headquarters na matatagpuan sa Mountain View, California. Ako ay 45 taong gulang ngayong taon at 20 taon na akong nagtatrabaho rito. Tuwing umaga, may daan-daang resume mula sa buong mundo na nakatambak sa aking mesa. Kapag nakikita ko ang mga pangalan tulad ng Doctorate in Computer Engineering sa Harvard, Masters in Artificial Intelligence sa MIT, Bachelors in Software Engineering sa Oxford, kumikinang ang aking mga mata. Sa loob ng 20 taon, halos lahat ng mga taong pinili ko ay nagtapos sa mga lugar na ito. Ngunit may isang kakaibang nangyayari nitong nakaraan. UP Diliman na naman, bulong ko habang humihigop ng kape. Ang mga salitang UP Diliman at De La Salle University ay napakadalas lumabas sa bahagi ng experience ng mga aplikante. Noong una, inakala kong nagkataon lang. Sa palagay ko, okay lang siguro kung 1 o 2 tao lang. Ngunit nagpatuloy ang pattern na ito pagkatapos ng 1 buwan at pagkatapos ng 2 buwan. Sa halip, lumala pa. Makati AI Startup Internship, Project Participation sa isang mobility company sa BGC. Isinara ko ang resume at natawa. Sa totoo lang, hindi ko ganoon pinahahalagahan ang Pilipinas. Inamin kong isa itong masipag na bansa. Kilala ito sa kultura ng Filipino hospitality, pagtanggap, mataas ang education rate, at hindi masama ang teknolohiya. Ngunit hindi ko inisip na ito ang lugar na dapat puntahan ng mga pinakamahusay na talento, Silicon Valley. Iyan ang sagot. Ito ang katotohanang pinaniwalaan ko mula noong ako ay 20 taong gulang. Ang pinakamasayang sandali ko ay nang makatapos ako ng undergraduate sa MIT, master's sa Stanford, at makapasok sa Google. Iyan ang formula para sa tagumpay. Ngunit bakit laging isinusulat ng mga kabataan ngayon ang Pilipinas sa kanilang resume? Naisip ko,
Baka ito ay isang trend lamang. Nakaaabot na ba ang trend ng mga Pinoy Digital Creators o P-pop sa kanilang resume? Mark, magsisimula na ang meeting, sabi ni Sarah, isang junior HR manager na lumapit sa aking desk. Siya ay isang matalinong 32 taong gulang. Sige, parating na ako. Inayos ko ang tumpok ng resume at tumayo. Habang naglalakad patungo sa conference room, naisip ko, masyado ba akong matigas ang ulo? Hindi. Ako ay isang tao na naniniwala sa datos. Ang 20 taon ng pinagsama-samang karanasan at istatistika ang batayan ng aking pagpapasya at hindi pa kailanman nagkamali ang datos na iyon. Nang buksan ko ang pinto at pumasok sa conference room, hindi ko inasahan na babaguhin ng meeting na ito ang lahat ng aking mga pagkiling. Binuksan ni Sarah ang kanyang laptop at ikinabit ang screen sa projector. Ngayon, ibabahagi ko ang resulta ng pagsusuri sa datos ng pagkuha ng trabaho sa nakaraang 6 na buwan. 5 kaming recruiter ang nakaupo. Una, tingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon ng pagkuha ng mga bagong engineer. Lumabas sa screen ang isang bar graph. Ito ay karaniwang istatistika, bilang ng mga aplikante, screening rate, interview passing rate. Pareho pa rin ito ng nakaraang taon. Ngunit, nang mag-click si Sarah sa mouse, lumabas ang isang bagong slide. Nang sinuri namin ang resume ng mga final qualifier, nakita namin ang isang kagiliw-giliw na pattern. Mabilis na tumaas ang graph sa bahagi ng experience. Ano ito? Nagduda ako. Ang mga huling natanggap sa Google ay nakakagulat, lahat ay nagpunta sa Pilipinas. Taimtim ang lahat sa conference room sa sinabi ni Sarah. Sa 120 final qualifier para sa bagong hire, 85 ang may kinalaman sa Pilipinas. Sa porsyento, ito ay 71%. Hindi, kung titingnan sa passing rate kumpara sa kabuuang aplikante, ito ay nakakatakot na 73%. Itinaas ko ang aking kamay. Hindi ba ito pagkakamali? Sinuri ba ninyo? 3 beses naming sinuri. Exchange student, internship, project, language training. Iba-iba ang forma, ngunit iisa ang pagkakatulad, Maynila. May isa pang team member ang sumingit. Kumusta ang datos noong nakaraang taon? 41% noong nakaraang taon, 28% noong taon bago iyon. Patuloy itong tumataas. Nakatukod ako at nakatingin sa screen. May mali. Sa loob ng 20 taon, ito ang unang beses na nakita ko ang ganitong pattern. Baka may pagkiling sa isang partikular na paaralan o kurso? Tanong ko. Hindi. Pantay-pantay ang distribution sa lahat ng larangan, AI, computer engineering, electrical engineering, industrial engineering, at maging design. Inilipat ni Sarah ang susunod na slide. Ang mas nakakagulat ay ang average job performance ng mga qualifier na ito ay 18% na mas mataas kaysa sa mga karaniwang qualifier. 18%? Sumandal ako pasulong. Kung ganoon kalaki ang pagkakaiba sa performance, hindi ito maaaring baliwalain. Mas mahusay sila sa lahat ng aspeto. Project completion rate, peer evaluation, promotion speed. Ang hangin sa conference room ay naging mabigat. Lahat ay nakatingin lamang sa screen. Naisip ko sa aking puso, baka may nakaligtaan ako? Hindi, imposible. Hindi ba ang Pilipinas ay isa lamang bansang Asyano? Isang bansa na sumusunod sa Amerika sa teknolohiya at gumagaya sa Britanya sa edukasyon? Ngunit hindi nagsisinungaling ang datos. Ang mismong datos na pinagkakatiwalaan ko sa loob ng 20 taon ay tumuturo ngayon sa Pilipinas. Mark, may komento ka ba? Tanong ni Sarah. Tumahimik ako sandali. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Sa ngayon, hintayin muna natin. Masyado pang maaga ang 6 na buwan na datos para magbigay ng konklusyon. Ang sagot ko ay halos isang pagdadahilan. Nang matapos ang meeting at bumalik ako sa aking opisina, nakaupo ako at nag-iisip ng malalim. Ang mga resume sa aking mesa ay nagmukhang bago. UP Diliman Exchange Student, Makati Tech Valley Internship, Ateneo AI Project. Ang mga pariralang ito ay hindi na mga salitang maaaring palampasin. Baka, bulong ko, ako ang nagkamali? Ngunit agad akong umiling. Hindi. Ang 20 taon ng karanasan ay hindi maaaring mapawalang saysay sa loob lamang ng isang araw. Noong gabing iyon, patuloy akong nag-iisip habang nasa kotse pa uwi. Mayroon bang talagang espesyal sa Pilipinas? O isa lamang itong serye ng simpleng pagkakataon?
Ang mga gusali ng Silicon Valley ay dumadaan sa labas ng bintana habang buhay kong pinaniwalaan na ito ang sentro ng pinakamahusay na teknolohiya sa mundo. Ngunit ngayon, hindi na ako sigurado. Dahil malinaw ang datos at hindi nagsisinungaling ang mga numero, hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing iyon. Kinaumagahan, mas maaga akong pumasok sa trabaho kaysa sa dati. Hindi maalis sa isip ko ang nilalaman ng meeting kagabi. Pagdating ko sa opisina, binuksan ko agad ang computer at sinimulan kong suriin ang datos ng pagkuha ng trabaho sa nakaraang 2 taon. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang inihayag ni Sarah. Binuksan ko ang Excel sheet at naglagay ng filter, Exchange Student Experience, Overseas Internship, Global Project. Click, click, click. Nang makita ko ang resulta sa screen, sumandal ako ng malalim sa upuan. Sa Excel sheet ng Google Hiring Manager, kumikinang sa pula ang mga universidad sa Pilipinas. UP Diliman, 28, Ateneo de Manila University 19, De La Salle University 15, University of Santo Tomas 22, kabuuang 84, at ito ay bilang lamang ng mga final qualifier. Ano ito? Napatitig ako sa monitor. Ang MIT ay may 32, Stanford ay may 29, at Harvard ay may 26. Kung pagsasamahin ang lahat ng universidad sa Pilipinas, kahanay ito ng buong Ivy League ng Amerika. Ang mas nakakagulat ay sumunod. Nang i-cross-reference ko ang job performance score, ang average score ng mga qualifier na may karanasan sa Pilipinas ay 4.2 sa 5 points. Ang 4.2 ay nasa level ng top 15%. Sa kabilang banda, ang mga karaniwang qualifier ay may 3.7, isang 0.5 point na pagkakaiba, isang pagkakaiba na may kahulugan sa istatistika. Hinawakan ko ang aking mukha, ang aking judgment criteria na pinagsama-sama sa loob ng 20 taon ay niyanig. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Isang video interview mula sa Barcelona, Spain. Hello, Mark Lipo. Lumabas sa screen ang isang binata. Pablo, 20 apuntong gulang, nagtapos sa Computer Science sa Barcelona University of Technology. Ang kanyang resume ay walang kamali-mali. Mataas na grade, maraming project experience, at matatas sa Ingles. Pablo, nakita ko na ang resume mo. Mayroon akong ilang tanong. Sinimulan ko ang panayam gaya ng dati. Ilang technical na tanong, mga tanong tungkol sa project experience. Walang humpay na sumagot si Pablo. Mahusay, panghuli. Mayroon ka bang karanasan sa exchange student o overseas experience? Sa aking tanong, medyo natigilan si Pablo. Iyon po. 3 times po, akong nag-apply para sa exchange student sa Maynila, pero paulit-ulit po akong nabigo. Maynila? Sumandal ako. Opo. Napakahirap po talagang maipadala sa Maynila sa aming paaralan. Ang competition rate po ay 1551. Napangiti ng mapait si Pablo. May kasabihan po sa mga European college students na naiiyak ka sa pagbagsak sa exchange program sa Pilipinas. Isa po ako sa kanila. Nagulat ako. Umiiyak ang mga mag-aaral? Ganoon ba kahalaga ang isang exchange student? Bakit ganoon mo kagusto na pumunta sa Maynila? Maingat kong tanong. Tumahimik si Pablo sandali, pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Sir, sa totoo lang, sinasabi po ng mga aplikante ngayon na mas malakas ang karanasan sa Pilipinas kaysa sa English proficiency. Sa kanyang mga salita, hindi ako makapagsalita. May 2 kaibigan po ako na nag-internship sa Pilipinas ng tig-6 na buwan noong nakaraang taon. Ang isa po ay nakatanggap ng offer mula sa Tesla at ang isa naman po ay pumasok sa Apple. Sigurado ka bang dahil iyon sa Pilipinas? Opo. Ayon po sa kanila, mas marami silang natutunan sa trabaho na ginawa nila sa Pilipinas kaysa sa 2 taon na pagtatrabaho sa Barcelona. Seryoso ang tingin ni Pablo. Ang mga AI startups, mobility companies, at gaming companies ay lahat nagtitipon sa BGC at Makati, hindi ba? Ang 6 na buwan doon ay mas nagpapatibay ng network kaysa sa Silicon Valley. Nagtitake notes ako habang nagtatanong, paano ang ibang lungsod, London, Berlin, Singapore? Siyempre, ganoon din, pero iba raw ang bilis. Ang Pilipinas o ang Maynila ay parang lugar daw na dumating na ang kinabukasan.
Tumimo sa aking isip ang pariralang iyon, ang lugar na dumating na ang kinabukasan. Nang matapos ang panayam, sumandal ako sa upuan at tumingala sa kisame. Si Pablo ang ika, 12. Sa nakaraang isang buwan, 10 aplikante sa mga in-interview ko ang nagbanggit ng karanasan sa Pilipinas. 9 sa kanila ay nanghinayang dahil hindi sila nakapunta at 3 naman ang nagsabing lumago sila dahil sa Pilipinas. Ano ba talaga ang mayroon sa Maynila? Bulong ko. Oras na ng tanghalian at nagtungo ako sa cafeteria. Nagkataon na nakasalubong ko si Kevin, isang bagong engineer, 28 taong gulang. Isang matalinong kaibigan na pumasok noong nakaraang taon. Kumusta, Kevin? Sanay ka na ba? Tanong ko habang nakaupo. Opo, maayos naman. Maganda ang team vibe at masaya ang project. Tungkol doon, mayroon kang internship sa Pilipinas sa resume mo. Ano ang ginawa mo doon? Kumislap ang mga mata ni Kevin. Ah, iyon po ba? Iyon po ang pinakamahusay na 6 na buwan sa buhay ko. Ano ang napakaganda? Una, iba ang bilis. Kapag may ideya, agad-agad ginagawa at kung magkamali, mabilis din nasusubukan ulit, sabi ni Kevin habang kumakagat ng sandwich. At ang network. 6 na buwan akong nanatili sa BGC at ang PLDT, Ayala, San Miguel, lahat ay 30 minuto lang ang layo. Meeting sa tanghalian at nagkikita ulit sa gabi, pangkaraniwan iyon. Kung ikukumpara sa Silicon Valley, tanong ko. Nag-isip sandali si Kevin at sumagot. Malawak po dito, hindi ba? Mula San Francisco hanggang San Jose, 1 oras. Pero sa Pilipinas, lahat po ay nagtitipon. Ibang klase po ang density. Naalala ko ang kasabihan, ang isang linya ng internship experience sa startup sa Pilipinas ang susi sa pagbukas ng pinto ng Silicon Valley. Kaya ba nakatulong iyon noong nag-apply ka sa Google? Sobrang laking tulong. 12 minuto naming pinag-usapan ang tungkol sa Maynila sa interview. Napaka-interesado po ng mga interviewer, sabi ni Kevin habang tumatawa. Kinain ko ang aking salad at tahimik na nag-isip. Baka may nakaligtaan talaga ako. Nang matapos ang tanghalian at bumalik ako sa opisina, may email na dumating galing sa Vice President's office. Mark, come to my office tomorrow at 10 a.m. Maikli at malinaw ang mensahe. Ngunit masama ang kutob ko. Kinaumagahan, kumatok ako sa pinto ng Vice President's office. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si VP na nakatayo at nakatingin sa labas ng bintana. Umupo ka, Mark. Umupo ako sa silya. Nakita mo na ba ang report tungkol sa recent hiring trend? Opo. Nakita ko na ang inihayag ni Sarah. Ano ang palagay mo? Tanong ni VP habang humaharap. Sumagot ako ng totoo. Sa totoo lang, hindi pa ako sigurado. Malinaw ang datos, pero hindi ko alam kung bakit. Kaya kita ipapadala. Po? Sa Pilipinas? Nagulat ako sa sinabi ni VP. Bakit ako? Hindi ba ikaw ang global hiring head natin? Ang datos ay tumuturo sa Pilipinas. Kailangan mong kumpirmahin ng personal. Binuksan ni VP ang file sa mesa, BGC Tech Valley, Makati Startup Hub, at 3 pangunahing universidad. Sapat na ang 1 linggo. Pero, narinig mo rin ang sinasabi ng mga kabataan sa Amerika at Canada na kung hindi sila makakapunta sa Pilipinas, matatalo sila sa karera, hindi ba? Tiningnan ako ni VP ng diretsyo. Paano tayo makakapili ng pinakamahusay na talento kung hindi natin alam ang dahilan? Wala akong masabi. Umalis ka sa Lunes. Ako na ang bahala sa ticket. Paglabas ko sa opisina, komplikado ang aking nararamdaman. Ayaw kong pumunta sa Pilipinas. Sa totoo lang, ayaw kong aminin na may nakaligtaan ako roon sa loob ng 20 taon. Ngunit hindi ko rin naman pwedeng tanggihan. Utos iyon ni VP at malinaw ang datos. Noong gabing iyon, umuwi ako at sinabi sa aking asawa, kailangan kong mag-business trip sa Pilipinas sa susunod na linggo. Pilipinas? Biglaan? Mga 1 linggo? Nagulat ang aking asawa. Hindi ba't palagi mong sinasabing nothing special ang Pilipinas? Oo, sa buong buhay ko, inakala kong nothing special ang Pilipinas. Pero ngayon, hindi na ako sigurado. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa kama at patuloy na nag-isip. Ano ba talaga ang mayroon sa Maynila? Babagsak ba ang aking pagkiling? O nothing special pa rin talaga? Hindi ko alam. Ngunit malalaman ko ang sagot sa loob ng 1 linggo.
Ang sagot na ganap na magbabago sa aking buhay. Lumipas ang isang linggo. Sumakay ako sa eroplano ng Philippine Airlines mula sa San Francisco International Airport. Habang nakaupo sa business class at isinasara ang seatbelt, mabigat ang aking damdamin. Kailangan ko ba talagang pumunta? Sa totoo lang, hindi ako nasasabik sa trip na ito. Naisip ko, ano pa ang makikita ko sa Pilipinas? Hindi ba't sapat na ang tingnan ang datos? Ngunit ang utos ni VP ay ganap. Umalis ang eroplano, kinuha ko ang laptop at sinuri ulit ang itinerary. Araw 1, BGC Tech Valley Tour. Araw 2, UP Diliman International Meeting. Araw 3, Makati Startup Hub Visit. Ang natitirang 2 araw ay may allowance. Sapat na ang 1 linggo, naisip ko. Ngunit, nang dumating ako sa Maynila, agad kong nalaman na nagkamali ako. Pagkatapos ng 13 oras na biyahe, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. May kakaiba pagbaba ko ng eroplano. Napakalinis ng airport. Hindi lang malinis, futuristiko pa. Habang naglalakad ako sa pasilyo, ang mga ilaw na nakakabit sa kisame ay gumagabay sa akin. Please proceed straight to the immigration. Malinaw na narinig ang English announcement. Nang makarating ako sa immigration, natigilan ako saglit. Ang mga automated immigration gate ay nakapila. Lahat ito ay automated, bulong ko habang lumalapit sa isa. Scan ang passport, tingin sa face recognition camera, entry approved. 15 segundo lang. Sa San Francisco Airport, pangkaraniwan ang maghintay ng 1 oras, pero dito, 15 segundo lang. Hindi umabot ng 5 minuto ang pagkuha ng bagahe at pagdaan sa customs. Mahusay ang efficiency, napilitan akong umamin. Lumabas ako sa airport lobby at nagtungo sa information counter para sumakay ng taxi. Excuse me, anong magandang paraan para makapunta sa Manila City? Sumagot ang staff sa perpektong Ingles. Irekomenda ko po ang paggamit ng tren. Kung magpapalit kayo sa EDSA station, aabutin kayo ng mga 30 minuto papuntang Makati. Ang taxi po ay aabutin ng mga 1 oras dahil sa traffic. Tren po? Opo. Mula po sa station diyan. Aalis po iyan tuwing ilang minuto. Tumango ako at nagtungo sa station. Pagbaba ko ng escalator, lahat ay organisado. Nang makarating ako sa platform, nagulat ulit ako. Mayroong platform screen doors, iba sa mapanganib na platform ng subway ng New York. Ang oras ng pagdating ng tren ay ipinapakita sa electronic board kada minuto. The express train will arrive in 2 minutes and 30 seconds. Ang announcement ay lumabas sa Filipino, Ingles at Sino. Eksaktong 2 minuto at 30 segundo, dumating ang tren. Ang stopping point ay eksakto. Pagsakay ko ng tren, malinis ang upuan at mabilis na dumadaan ang tanawin sa labas ng bintana. Mas mabilis kaysa sa pagpunta sa downtown mula sa San Francisco Airport, umamin ako sa aking puso nang makarating ako sa station at nagpalit ng tren. Sabi, ang pinakamahusay na paraan para makapunta sa Makati, kung saan naroon ang aking hotel, ay sa pamamagitan ng tren. Pagbaba ko sa subway station, perpektong konektado ang mga transfer passage. Ang mga sign ay intuitive, hindi ako maliligaw dito. Bumili ako ng beep card sa isang convenience store. Pwede po itong gamitin sa tren, bus at maging sa ilang taxi, paliwanag ng cashier. May pag-aalinlangan akong bumili ng card. Sa Silicon Valley, kailangan kong gumamit ng iba't ibang app para sa bawat mode of transport, pero dito, isang card lang. Sumakay ako sa tren. Bagamat weekday afternoon, malinis ang tren. Karamihan sa mga tao ay nakatingin sa smartphone o nagbabasa ng libro. Ang nakakagulat, lahat sila ay naka-earphones. Kultura ng hindi pag-abala sa iba, tahimik akong nagmuni-muni. Next stop, Makati, Makati. Ang announcement ay lumabas kasabay ng impormasyon ng station sa electronic board. Anong exit ang dapat kong gamitin? Paano mag-transfer? Maging ang lokasyon ng banyo. Nang bumaba ako sa Makati at umakyat sa lupa, ang tanawin sa harap ko ay lumampas sa aking inaasahan. Napakalaking mga gusali ang nakatayo. Ngunit iba ang pakiramdam sa San Francisco, mas organisado at mas futuristiko. Mayroong mga digital screen sa paligid ng lungsod at may mga crosswalk na masigla. Ang bawat bus stop ay may electronic display na nagpapakita ng real-time arrival ng bus. Bus 01 system arriving in 2 minutes.
Bus 5 system arriving in 5 minutes. Ito ba talaga ang Asya? Nagulat ako sa aking puso. Ganap na iba ito sa Pilipinas na ini-imagine ko. Habang naglalakad ako papuntang hotel, dumaan ako sa harap ng isang cafe. May QR code na nakalagay sa pinto. Scan the QR code to view the menu and order. Dahil sa kuryosidad, nag-scan ako. Ang menu ay lumabas sa Ingles, Chino at Filipino. Posible ring umorder agad sa app, mas advanced kaysa sa Amerika. Napilitan akong umamin. Nag-check-in ako sa hotel. Binigkas ng front desk staff ang aking pangalan ng tama. Welcome, Mr. Mark Lee. Halos walang nakakabigkas ng tama sa apelyido ko sa Amerika. Kung may kailangan po kayo, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Mayroon po kaming 24-hour English service. Salamat. Habang sumasakay ako sa elevator, nag-isip ako. Ang mga nakita ko sa loob lamang ng ilang oras ay niyanig na ang aking mga pagkiling, mahusay na transportation system, perpektong digital infrastructure, maagap na serbisyo. Ito ba talaga ang isang maliit na kapuluan? Pumasok ako sa kwarto, inayos ang mga gamit at tumingin sa labas ng bintana. Lumubog ang araw at ang lungsod ay napuno ng matingkad na neon signs. Sa malayo, makikita ang Makati skyline. Ang mga pulang ilaw ay nangingibabaw sa skyline ng Maynila. Bukas, pupunta ako sa BGC. Sinuri ko ulit ang itinerary, BGC Tech Valley, ang tinatawag na Silicon Valley ng Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ako nasasabik. Katulad lang siguro ng isang knockoff na Silicon Valley. Ngunit, gaya ng pagkabigo ng aking mga inaasahan mula sa unang araw, may kutob ako na mangyayari rin iyon bukas. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatingala sa kisame. Ang mga nakita ko sa loob lamang ng ilang oras, mula Naiya hanggang Makati, ay patuloy na umiikot sa aking isip. Automated system, eksaktong oras ng tren, pinagsamang transit card, real-time information. Ang lahat ng ito ay pang-araw-araw na pamumuhay. Naalala ko ang parirala na binanggit ni Sarah sa meeting, The World's One student city chosen by Global University Rankings, it's Manila, not London from now on. Noong una kong narinig iyon, hindi ako naniwala. Ngunit ngayon, medyo naiintindihan ko na. Kumikinang ang night view ng Maynila sa labas ng bintana. Ang bawat ilaw ay buhay ng isang tao at pangarap ng isang tao. At kabilang sa mga iyon ang mga international student mula sa buong mundo, mula sa France, Germany, Canada, Brazil. Bakit nila pinili ang Maynila? May pakiramdam ako na malalaman ko ang sagot bukas. Ipinikit ko ang aking mga mata, ngunit hindi ako madaling makatulog. Masyadong komplikado ang aking isip dahil ang aking mga paniniwala na naipon sa loob ng 20 taon ay unti-unting nagigiba. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Pagbaba ko sa hotel breakfast buffet, maraming nakita akong mga dayuhan, mga Westerner, Middle Easterner, Southeast Asian. Iba-iba, sa isang mesa, narinig ko ang French, sa kabilang mesa, Spanish. International city talaga, sabi ko habang nakaupo kasama ang salad at kape. Ang itinerary ko ngayon ay pagbisita sa BGC Tech Valley. Ang local guide ay makikipagkita sa lobby ng hotel sa alas 9 ng umaga. Eksaktong alas 9, may isang dalaga na naghihintay sa akin sa lobby. Mark Lee po? Ako po si Maria Santos. Ako po ang inyong guide sa BGC Tour ngayon. Nice to meet you. Habang nakikipagkamay, sinuri ko siya. Mukhang matalino, nasa early 30s. Aabutin po ng mga 20 minuto sa kotse. Habang naglalakbay, ipapaliwanag ko po ang tungkol sa BGC. Sumakay kami sa kotseng naghihintay sa harap ng hotel. Pagsisimula ng kotse, kinuha ni Maria ang tablet at ipinakita sa akin. Ang BGC ay dating military base, ngunit ngayon, ito po ang sentro ng IT ng Pilipinas. Ang mga pinakamahusay na IT companies tulad ng Google, Globe Telecom at iba pa ay nagtitipon dito. Lumabas sa screen ng tablet ang aerial view ng BGC. Nakita ko ang mga modernong gusali na nakatayo ng magkakalapit. Marami bang startup? Tanong ko. Higit po sa 2,000. Ang artificial intelligence, fintech at entertainment po ang pinakamalakas, 2,000? Nagulat ako.
Hindi kasing dami ng Silicon Valley, ngunit malaking bilang para sa isang maliit na kapuluan. Ang expressway ay dumadaan sa labas ng bintana. Malinis, organisadong kalsada at maayos na mga sasakyan. Iyan po ang BGC Square na makikita ninyo, sabi ni Maria habang itinuturo ang labas ng bintana. Isang napakalaking glass building ang nakita ko. Sa ilalim ng gusali, may station at sa itaas, may mga opisina, pinakamahusay na lokasyon. Pumasok ang kotse sa BGC. Sa sandaling iyon, hindi ako makapagsalita, ganap na iba sa ini-imagine ko. Hindi ito cookie-cutter glass building. Ang mga kakaibang arkitektura na naglalaman ng identity ng bawat kumpanya ay nakatayo ng magkakalapit. Mas futuristiko kaysa sa Silicon Valley, umamin ako sa aking puso. Ang una naming binisita ay ang AI Research Institute ng isang malaking IT company sa Pilipinas. Pagpasok namin sa lobby, isang napakalaking media wall ang sumalubong sa mga bisita. Ang digital art na real-time na ginawa ng AI ay pumuno sa dingding. Mr. Mark Lee, nag-alok ng kamay ang isang binata. Ako po si Gino Reyes, AI Research Team. Nagtapos ako ng PhD sa UP Diliman at pumunta ako sa Pilipinas 2 taon na ang nakalipas. Hindi ka pumunta sa Amerika? Tanong ko ng prangka. Mas masaya po dito. Ang Silicon Valley ay sobrang competitive at individualistic, hindi po ba? Dito po, mas malakas ang kultura ng pagtutulungan. Iginabay kami ni Gino sa Research Institute. Habang dumadaan kami sa pasilyo, ang mga patent certificate ay nakasabit sa dingding. Nakakuha po kami ng 120 patent na may kinalaman sa AI noong nakaraang taon lamang. 120 patent? Opo, 60% po niyan ay global patent. Pumasok kami sa isang demo room. Ilang researcher ang nagtitipon sa harap ng isang malaking screen. Ngayon, ipapakita ko po ang aming pinakabagong automated translation technology. Kinontrol ni Gino ang computer. Lumabas sa screen ang isang pangungusap sa Filipino. Boss, inuman tayo mamaya? Isinalin ito ng AI. How about a team dinner tonight? Hindi ito simpleng pagsasalin. Ang AI ay natural na nagpalit ng inuman sa team dinner at mamaya sa tonight, naiintindihan ang cultural context ng Pilipinas. Ano ang pinagkaiba nito sa Google Translate? Tanong ko. Ang Google po ay text-based, pero kami, context-based. Kinokonsidera po namin kung sino ang nagsasalita, kailan, saan at kanino. Ang susunod na demo ay mas nakakagulat. Real-time simultaneous interpretation. Nagsalita si Gino sa Filipino. Ang pag-unlad ng AI technology ay ganap na magpapabago sa ating buhay. Halos sabay-sabay, lumabas sa aking earphone ang Ingles. Halos walang delay. Paano naging posible iyon? Talaga akong nagulat. Dahil po sa napakaraming Filipino language data. Gumagawa po kami ng AI na nagbabasa ng context gamit ang Filipino hospitality. Proud na sinabi ni Gino. At hindi po kami gumagaya sa Silicon Valley. May sarili po kaming daan. Tumimo sa aking puso ang mga salitang iyon. Hindi gumagaya. Akala ko habang buhay silang susunod sa Amerika pero nagkaroon sila ng sarili nilang daan. Paglabas namin sa Research Institute, nagtungo kami sa isa pang IT company. 5 minuto lang ang layo sa kotse. Hindi lang po AI ang nandito, kundi mobility at fintech din, paliwanag ni Maria. Ang researcher na nakilala ko roon ay mukhang wala pa sa 30. Nagsasaliksik po ako ng multimodal AI. Pinoproseso po namin ang text, image at audio ng sabay-sabay. Ang demo ay talagang kahanga-hanga. Kapag pinakikinggan ang Filipino folk music, gumuguhit ang AI ng digital artwork na tumutugma rito. Kasabay nito, bumibigkas ng Tagalog poem. Ang kultura ng Pilipinas ang simula, ngunit ang edukasyon at teknolohiya ng Pilipinas ang nagpapabago sa buhay, sabi ng researcher. Gumagawa po kami ng AI na lubos na nakakaintindi sa Asian culture. Ito po ang aming differentiated competitiveness sa global market. Oras na ng tanghalian. Iginabay ako ni Maria sa isang kainan. Dito po madalas kumakain ang mga startup representatives sa BGC. Ang kainan ay puno ng mga kabataan. Karamihan ay nasa late 20s hanggang early 30s. Umupo kami at umorder. Narinig ko ang Ingles mula sa katabing mesa. At French, mga startup staff din po ba sila? Tanong ko.
Opo. Siguro po mga foreign developer. Bakit sila pumunta sa Pilipinas? Bilis po. Ang 6 na buwan dito ay katumbas po ng 2 taon ng karanasan sa Silicon Valley. Pagkatapos namin kumain, sinimulan namin ang afternoon itinerary. Binisita namin ang isang AI startup. Ang CEO ay isang babae, 31 taong gulang. Nagtapos po ako sa MIT at nagtrabaho sa Silicon Valley ng 3 taon, pero pumunta ako sa Pilipinas 2 taon na ang nakalipas. Bakit po? Tanong ko ng prangka. Mas mabilis po dito. Kapag nagbigay ako ng ideya, makakakuha ako ng investment sa loob ng 1 linggo at makakalabas ang product sa loob ng 1 buwan, sabi niya habang tumatawa, bilis na hindi mo mai-imagine sa Amerika. Pagkatapos ay tiningnan niya ang opisina. Kalahati ng 15 staff ay mga dayuhan mula sa Germany, India, Brazil, Canada. Mga exchange student na nagtapos sa Pilipinas. Ang isang linya ng internship experience sa startup sa Pilipinas ang susi sa pagbukas ng pinto ng Silicon Valley. Wala akong masabi sa pariralang iyon. Lumipat kami sa conference room at nagtanong pa. Nakakuha po kami ng seed funding noong nakaraang taon. 3 buwan. 3 buwan? Opo. Mabilis magdesisyon ang mga Filipino investor. Madalas, 1 meeting lang, investment decision na. Nagpakita siya ng chart. 3 po sa staff namin ang nagtapos sa MIT at lahat po sila ay may karanasan sa exchange student sa Pilipinas. Ganap pong nagbago ang pananaw nila sa loob ng 6 na buwan sa Maynila. Panghuli, binisita namin ang AI center ng isang malaking electronics company. Ang researcher na nakilala ko roon ay kasing edad ko. Nagsasaliksik po ako ng on-device AI. AI po na tumatakbo ng direkta sa smartphone nang walang cloud. Ang demo ay talagang nakakagulat. Posible ang real-time translation at image analysis kahit walang koneksyon sa internet. Paano naging posible ito? Dahil ba malakas ang hardware ng Pilipinas? Ang kakayahan po naming i-optimize ang hardware at software nang sabay-sabay ang natatangi naming kalakasan. Noon ko lang nalaman, hindi pala sumusunod ang mga kumpanya sa Pilipinas sa Amerika. Nagbubukas sila ng sarili nilang daan sa pamamagitan ng paggamit sa sarili nilang kalakasan. Pagsapit ng gabi, iginabay ako ni Maria sa isang observation deck sa BGC. Kahanga-hanga ang BGC kapag tiningnan mula sa mataas. Libu-libong ilaw ang kumikinang. Ang bawat ilaw na iyon ay pangarap ng isang tao, sabi ni Maria, at malaking bahagi ng mga pangarap na iyon ay pangarap ng mga kabataan mula sa ibang bansa. Wala akong masabi. Ang mga nakita ko sa buong araw ay umiikot sa aking isip. Sariling teknolohiya, mabilis na pagpapatupad, global talent. Ito ba talaga ang Pilipinas na binaliwala ko? Habang naglalakbay pa uwi sa hotel, tahimik akong nag-isip. Sa loob ng 1 araw, kalahati ng aking mga pagkiling ay nagiba. Ang natitirang kalahati ay malamang na magigiba bukas sa UP Diliman. Kinaumagahan, nagtungo ako sa UP Diliman. Si Maria ulit ang naggabay sa akin. Ngayon po, makikipagkita tayo sa professor na International Relations. Pagkatapos po, mag-campus tour tayo. Tumatakbo ang kotse papunta sa direksyon ng Quezon City. Kakaiba ang university town sa gitna ng downtown. Karamihan kasi sa mga universidad sa Silicon Valley ay nasa labas ng lungsod. Ang UP Diliman po ay isa sa mga most internationalized university sa Pilipinas, paliwanag ni Maria. Pagdaan sa campus gate, nakita ko ang mga gusali na may old-fashioned na disenyo, ngunit kasabay nito, mayroon ding mga modernong arkitektura, pinaghalong tradisyon at moderno. Pumasok kami sa gusali ng International Exchange. Sa lobby, nakasabit ang mga bandila ng iba't ibang bansa. Amerika, France, Germany, Spain, Brazil. Mr. Mark Lee, welcome. Isang professor na nasa middle age ang nag-alok ng kamay. Ako po, si Dr. De La Cruz, International Cooperation. Nice to meet you. Lumipat kami sa conference room. Binuksan ni Dr. De La Cruz ang laptop at ipinakita ang screen. Una, ipapakita ko po ang istatistika. Lumabas ang isang graph, kasalukuyang sitwasyon ng aplikasyon para sa exchange student. Ang aplikasyon po para sa exchange student ngayong fall semester ay 2,847. Ang dami. Opo.
pero 180 lang po ang quota. Nag-compute ako. Ang competition rate ay higit sa 15C1, eksaktong 15.8.1. 12.1 po iyan noong nakaraang taon. Patuloy po itong tumataas. Inilipat ni Dr. Dela Cruz ang susunod na slide. The world's number one student city chosen by Global University Rankings. It's Manila, not London, from now on. Lumabas ang ranking table sa screen. Maynila ang number 1, London ang number 2, Singapore ang number 3. Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala. Opo, inihayag po iyan noong nakaraang taon. Ang Maynila po ang number 1 sa lahat ng aspeto, education level, safety, cost of living, job opportunities. Itinuro ni Dr. Dela Cruz ang labas ng bintana. Kalahati po sa mga estudyanteng nakikita ninyo diyan ay mga dayuhan. Totoo. Ang mga estudyanteng naglalakad sa campus ay may iba't ibang lahi. Anong bansa po ang pinakamaraming nagmumula? France po ang number 1, sinundan po ng Germany, Spain at Canada. Bakit nila pinipili ang Pilipinas? Ibinato ko ang pangunahing tanong. Nag-isip sandali si Dr. Dela Cruz at sumagot. May 3 dahilan po. Una, mataas ang education level. Ang aming universidad po ay nasa top ranking sa World University Rankings. Pangalawa, ligtas. Ang Maynila po ay isa sa mga safest city sa mundo. Naramdaman ko rin po iyan kahapon. Hindi po ako natatakot maglakad sa gabi. Pangatlo, at pinakamahalaga, opportunity. Opportunity po? Opo. Ang 6 na buwan na pag-aaral sa Maynila ay nagbubukas ng iba't ibang opportunity. Internship sa startup sa BGC, project sa malalaking kumpanya at AI Research Lab. Nagbigay si Dr. Dela Cruz ng isang halimbawa. Noong nakaraang taon, may isang estudyanteng nagmula sa France. Business management po ang kurso niya, pero nag-intern po siya sa isang malaking IT company dito. Pagkatapos po ng 6 na buwan, bumalik po siya sa France, pero nakatanggap po siya ng offer mula sa LVMH. Dahil po iyon sa kanyang karanasan sa Pilipinas. Tumango ako. Ang sinasabi ng mga kabataan sa Amerika at Canada na kung hindi sila makakapunta sa Pilipinas, matatalo sila sa karera ay hindi pala exaggeration. Hindi po talaga exaggeration. Iyon po talaga ang nangyayari. Nagpakita si Dr. Dela Cruz ng isa pang slide. Ito po ang graduate tracking survey. 85% po ng mga exchange student na nagtapos sa Pilipinas ay nakakuha ng trabaho sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng pagtatapos. 85%? Opo. 68% po ang mga karaniwang estudyante. May malinaw na pagkakaiba. Pagkatapos ng meeting, sinimulan namin ang campus tour. Una, pumunta kami sa Central Library. Pagpasok ko, nagulat ako. Ang mga estudyante ay siksikan na nakaupo sa bawat mesa at nag-aaral. Bukas po ito ng 24 oras, paliwanag ni Maria. Sa isang mesa, nag-aaral ng magkasama ang mga Filipino student at foreign student. Nag-uusap sila habang pinaghahalo ang Ingles at Filipino. Ano ang ginagawa ng mga estudyanteng iyon? Siguro po team project. Pinaghahalo po namin ang mga Filipino student at foreign student para sa mga team. Ang sumunod ay ang College of Engineering. Binisita namin ang AI Research Lab. May nakilala akong isang foreign student doon, isang dalaga na may blonde hair. Hello, I'm Anna. I'm from Germany. Ano ang sinasaliksik mo? Natural Language Processing, partikular, Filipino AI po. Bakit Filipino ang pinili mo? Tanong ko. Ang Filipino po ay isang napakagandang wika para sa AI research. Komplikado, pero mayaman sa context. Ipinakita ni Ana ang computer screen. Ang model na ginawa ko ay nakakakilala sa Filipino ng 98% na accuracy. Ang Ingles po ay 92% lang. Ganoon po kalaki ang pagkakaiba? Opo. Ang Filipino po ay maraming uri ng letra at mahirap pero kapag natutunan, napaka-logical. Oras na ng tanghalian. Nagtungo kami sa student cafeteria. Nagulat ako. Ang menu ay nakadisplay sa 6 na wika, Filipino, Ingles, Tsino, Korean, French, Spanish. Pag-aalala po para sa mga foreign student, sabi ko. Natural lang po. 20% po ng populasyon namin ay mga dayuhan. Ang cafeteria ay maingay. Iba't ibang wika ang naghahalo. Sa isang mesa, may 4 na tao na kumakain.
Isang Filipino, isang French, isang American at isang Korean, masaya silang nagtatawanan at nagkukulitan. Nang makita ko iyon, naisip ko, ito ang tunay na global education. Pagdating ng hapon, binisita namin ang dormitory, ang gusali ng International Dorm. Sa lobby, nakilala ko ang isang lalaking Canadian student. Galing po ako sa University of Toronto. 1 semester po ako dito para sa exchange. Kumusta ang Maynila? Tanong ko. Ganap pong lumampas sa inaasahan ko. Noong una po, nagkaroon lang ako ng interes dahil sa Pinoy digital culture pero nang pumunta ako, hindi lang pala iyon. Ano po ang pinakamahusay? Ang convenience. Lahat po ay mabilis. Mabilis ang delivery, mabilis ang internet, mabilis din magdesisyon ang mga tao, sabi niya habang tumatawa, at maraming opportunity. Nakatanggap po ako ng internship offer mula sa isang startup sa BGC noong nakaraang buwan. Ano po ang plano mo kapag bumalik ka na sa Toronto? Hindi ko pa po alam. Sa totoo lang, gusto ko pa pong manatili sa Pilipinas. Pagsapit ng gabi, pumunta kami sa Central Plaza ng campus. Nagtitipon ang mga estudyante. Ang isang grupo ay tumutugtog ng gitar, ang isang grupo naman ay sumasayaw. Tingnan po ninyo iyon, itinuro ni Maria ang isang grupo. 5 tao ang nakaupo sa bilog at nag-uusap. Iyan po siguro ay language exchange group. Nagkikita ang mga dayuhan na gustong matuto ng Filipino at ang mga Filipino na gustong matuto ng Ingles. Lumapit ako sa kanila. Excuse me, anong ginagawa ninyo? Sumagot ang isang estudyante. Language exchange po. Galing po ako sa Spain at nag-aaral ng Filipino. Masaya po ba? Opo. Talagang tinutulungan ako ng mga kaibigan kong Filipino. At ngayon, marunong na rin po akong bumasa ng Filipino. Proud niyang sinabi. Naisip ko sa aking puso, ganoon ba kadali ang Filipino? Ipinaliwanag ng Filipino student na nasa tabi niya. Talaga po siyang masigasig. Natutunan po niya ang lahat ng mga salita sa loob lang ng 1 linggo. Nagulat ako. Ganoon ba sila ka-passionate? Dumilim na at nagsimulang umilaw ang campus. Umupo ako sa bench at tiningnan ang campus. Ang mga estudyante ay naglalakad habang nagtatawanan at nagkukulitan. May mga Filipino at may mga dayuhan. Ngunit walang kabuluhan ang paghihiwalay. Lahat sila ay estudyante. Ang map ng mga kabataan sa buong mundo ay lumilipat na mula sa Amerika at Britanya patungo sa Maynila. Napagtanto ko ang mga salitang iyon ngayon. Lumapit si Maria. Kumusta po ang tour ngayon? Nagulat ako. Ganap na iba sa ini-imagine ko. Bukas po, pupunta tayo sa Makati Startup Hub at sa Greenbelt. Mas magugulat po kayo. Ngumiti ako. Sapat na akong nagulat, ngunit tama si Maria. Ang mas malaking shock ay naghihintay kinabukasan. Kinaumagahan, nagtungo ako sa Makati. Ngayon ang araw ng pagbisita sa Startup Hub at Greenbelt. Si Maria pa rin ang guide. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo ang mas vibrant na Maynila. Huminto ang kotse sa harap ng isang gusali malapit sa Makati CBD. Ito po ang Google Campus Manila. Google Campus? Nagulat ako. Opo, ito po ang espasyo na ginawa ng Google para sa suporta ng startup. Ilang lugar lang po ito sa buong mundo. Pagpasok namin sa gusali, puno ito ng mga kabataan. Karamihan ay nasa late 20s hanggang early 30s. Nagtatrabaho sila habang nakabukas ang laptop o nagdedebate sa harap ng whiteboard. Daan-daang tao po ang nagtatrabaho dito araw-araw. Libre? Opo. Ibinibigay po ito ng Google para sa paglago ng startup ecosystem. Sa isang espasyo, nagaganap ang pitching practice. Isang dalaga ang nagpe-present. Ang aming AI po ay nagpapataas ng accuracy ng medical diagnosis ng 30%. Nagtanong ang mga manonood. Ilang data po ang nakuha ninyo? Ano po ang advantage kumpara sa competitor? Walang humpay na sumagot ang dalaga. Humanga ako. Ganoon siya ka-confident sa murang edad. Ang susunod ay nagtungo kami sa Greenbelt. Ang Greenbelt ay ang sentro ng fashion at trend. Pero ganap po itong nagbago sa nakaraang ilang taon. Pagbaba namin ng kotse, isang kakaibang tanawin ang bumungad. Ang mga sophisticated building ay naging mga cafe at office. Ito po ang trendsetter ng Maynila, paliwanag ni Maria. Ang una naming binisita ay isang mobility startup, isang opisina na ginawa mula sa isang lumang gusali. Hello, ako po si Rico Ramos, CEO.
Isang lalaki na mukhang 32 taong gulang ang nag-alok ng kamay. Ginagawa po namin ang electric scooter sharing service. May 50,000 unit na po kaming nakalatag sa buong Maynila ngayon. 50,000 unit? Opo. 200,000 user po ang gumagamit araw-araw. Tiningnan ko ang opisina, mayroong 20 staff. Kalahati sa kanila ay mga dayuhan. Ang dami pong foreign staff, sabi ko. Opo. Iyong Canadian developer po dyan, French designer, Brazilian marketer, lahat po sila ay exchange student na nagtapos sa Pilipinas. Tinawag ni Rico ang isang staff. Jason, halika sandali. Lumapit ang isang binata na may blonde hair. Ako po si Jason, galing po ako sa Canada. Bakit ka nagtatrabaho dito? Tanong ko. Pumunta po ako rito noong nakaraang taon para sa exchange at nag-intern po dito. Nagkaroon po iyon ng full-time offer. Hindi ka na babalik sa Canada? Sa tingin ko po, mas masaya dito, sabi ni Jason habang tumatawa. Ang isang linya ng internship experience sa startup sa Pilipinas ang susi sa pagbukas ng pinto ng Silicon Valley. Nag-contact po talaga sa akin ang Google at Apple. Bakit ka nanatili dito? Mas marami po akong natututunan dito. Ang trabaho po na ginawa ko sa loob ng 6 na buwan ay trabaho na aabuti ng 2 taon sa Canada. Oras na ng tanghalian at lumabas kami sa Greenbelt. Puno ng mga cafe at restaurant ang kalye. Pumasok kami sa isang cafe at nagulat ako, ang menu ay tablet. Pwede na po kayong umorder sa tablet. Ang cashier ay nagpaliwanag. Posible ring magbayad dito. Nang tingnan ko ang menu, lumabas ito sa Ingles, Chino at Korean. Ang daming foreign customer, sabi ko. Opo, lalo na po ang mga kabataan mula sa Europa. Pagkatapos naming kumain, naglakad kami sa kalye. Nagtitipon ang mga kabataan, iba't ibang wika ang narinig ko. Ingles, French, Spanish, German. Nang dumaan ako sa harap ng isang grupo, narinig ko ang French. Huminto ako at sinuri sila. 4 sila, 2 Filipino at 2 dayuhan. Excuse me, anong ginagawa ninyo? Tanong ko sa Ingles. Sumagot ang isang Pranses na babae. Kami po ay isang startup team. Nag-brainstorming po kami ngayon. Startup? Opo. Fashion tech company po. Gumagawa po kami ng AI na nagbibigay ng personalized styling. Iba't ibang nationality po ang mga team member ninyo. Iyon po ang kalakasan namin. Alam ko po ang French fashion at alam ng mga kaibigan kong Filipino ang Filipino fashion at teknolohiya at alam ng kaibigan naming American ang marketing. Humanga ako. Ang sinasabing, ang kultura ng Pilipinas ang simula, ngunit ang edukasyon at teknolohiya ng Pilipinas ang nagpapabago sa buhay ay totoo pala. Opo, noong una po, nagkaroon lang ako ng interes sa Pilipinas dahil sa digital culture. Pero ngayon, dito na po ginagawa ang aking karera. Pagdating ng hapon, lumipat kami sa Ortigas. Iba ulit ang pakiramdam sa Ortigas, pinaghalong iba't ibang kultura. Ang Ortigas po ay isa sa mga most favorite place ng mga dayuhan, paliwanag ni Maria. Ang kalye ng Ortigas ay talagang masigla. May mga nagpe-perform at may mga nagpipinta. Ang daming dayuhan dito. Opo, ang Ortigas po ay isa sa mga lugar na pinakamamahal ng mga dayuhan. Mga exchange student, company worker, student. Nagulat ako. Ganoon pala karaming dayuhan ang naninirahan sa Maynila. Pagsapit ng gabi, nagtungo kami sa isang bar na may night view. Umupo ako at umorder ng beer. Nagtanong si Maria, 3 araw na po kayo sa Maynila. Kumusta po? Nag-isip ako sandali at sumagot. Sa totoo lang, shocking. Sa lahat ng aspeto, teknolohiya, edukasyon, kultura, ganap na iba sa ini-imagine ko. Uminom ako ng beer, lalo na ang mga kabataan. Walang takot, nagsubok ulit kahit nagkamali at walang kinalaman sa bansa. Nagbago po ang mga kabataan sa Pilipinas, sabi ni Maria. Noon po, ang hinahanap nila ay stability. Malaking kumpanya, empleyado ng gobyerno. Iyon po ang gusto nila. Ngayon, hinahabol nila ang sarili nilang pangarap. Gumagawa ng startup, nagpupunta sa global company, nagtatrabaho sa world stage. Ang night view ng Maynila ay kumalat sa labas ng bintana. Milyon-milyong ilaw ang kumikinang. Naalala ko bigla ang aking 20s. Noong panahong iyon, tumitingin ako sa MIT. Akala ko, ang Amerika lang ang sagot.
Ngunit ang mga kabataan sa lungsod na ito ngayon ay iba. Tinuturing nila ang mundo bilang sarili nilang stage. Exchange student sa Pilipinas, hindi na isang kakaibang pagpili, kundi isang opportunity na nakakahinayang palampasin, bulong ko. Opo, tama po yan. Inilapag ko ang beer glass at nag-isip. Ano ba ang mga nakaligtaan ko sa buong buhay ko? Nang ituro ng datos ang Pilipinas, hindi ako naniwala. Hinarangan ng aking mga pagkiling ang aking mga mata. Ngunit sa loob ng 3 araw, nakita ko at naramdaman ko ng personal. Mas advance ang Pilipinas kaysa sa akala ko. Sa ilang aspeto, mas advance pa sa Silicon Valley. Ano po ang gagawin ninyo bukas? Tanong ni Maria. Bukas, pupunta ako sa Google Manila office. Nakipagkita ako sa mga staff doon. Mga Filipino Google staff po? Opo. Gusto kong marinig ang kwento ng mga Filipino developer. Gusto ko na ngayong matuto ang mga nakaligtaan ko, ang mga hindi ko alam. Noong gabing iyon, bumalik ako sa hotel at nakahiga sa kama. Habang nakatingala sa kisame, nag-isip ako, 4 na araw na lang ang natitira. Napakabilis lumipas ng oras. Gusto ko pa sanang makakita at matuto, ngunit 1 linggo lang ang lahat. Kahit ganoon, sapat na. Marami na akong nabago. Ipinikit ko ang aking mga mata. May isa pang pagkaunawa ang naghihintay bukas. Kinaumagahan, nagtungo ako sa Google office sa BGC. Isang high-rise building na matatagpuan malapit sa station. Pagdaan sa security procedure sa lobby, sumakay ako sa elevator. Bumukas ang pinto sa mataas na palapag. Welcome, Mark Sir. Isang dalaga ang sumalubong sa akin. Ako po si Ms. Reyes, HR staff. Nakatanggap po ako ng contact mula sa headquarters. Nice to meet you. Pagkatapos makipagkamay, pumasok kami sa opisina. May katulad na atmosphere sa Google Silicon Valley, ngunit may kakaiba, mas vibrant at mas bata ang pakiramdam. Ngayon po, makikipagkita kayo sa leader ng AI team namin. Siya po si Ms. Santos, isang talagang matalinong kaibigan. Iginabay ako sa conference room. Pagkatapos ng ilang sandali, may isang babae ang pumasok. Isang dalaga na mukhang 29 taong gulang. Hello, ako po si Miss Santos. Mark Lee po. Nice to meet you. Umupo kami ng magkaharap. Binuksan ni Miss Santos ang laptop at ipinakita ang screen. Ipapakita ko po sa inyo ang AI trend sa Maynila. Kinuha ko ang pen. Dati, ako ang nag-i-interview. Pero ngayon, ako na ang matututo, sabi ko ng prangka. Ngumiti si Miss Santos. Okay lang po. Noong una po, akala ko rin po ay napakalayo ng headquarters. Inilipat niya ang unang slide. Sa BGC Tech Valley lamang, 60 AI startup po ang nakakuha ng seed funding noong nakaraang taon. 60 startup? Opo. Pareho po ito ng density sa Silicon Valley. Lumabas ang isang graph sa susunod na slide. At ang average age po ng mga developer dito ay 28. Bata, mabilis at walang takot. Nagte-take notes ako habang nagtatanong. Ano po ang pagkakaiba kumpara sa Silicon Valley? Bilis po. Dito, ang ideya hanggang sa prototype kaya sa loob ng 1 linggo, ang Silicon Valley po, aabutin ng 1 buwan. Bakit ganoon po kabilis? Ipinaliwanag ni Ms. Santos. Una, lahat po ay malapit. Investor, developer, designer, lahat po ay 30 minuto lang ang layo. Pangalawa, mabilis ang paggawa ng desisyon. Mas binibigyan po ng halaga ng mga Filipino young company ang pagpapatupad kaysa sa meeting. Tumango ako. Pangatlo, tolerant po sila sa pagkakamali. Dati po, kapag nagkamali, tapos na. Pero ngayon, experience din ang pagkakamali. Sa loob ng 1 oras, ipinakita ni Ms. Santos ang iba't ibang datos, AI investment status, talent mobility pattern, global cooperation cases. Nagte-take notes lang ako. Hindi man lang ako nakaramdam ng kakatwa na matuto sa isang junior na 19 taong mas bata sa akin. Sa halip, naging mapagkumbaba ako. Mark Sir, may tanong po ako. Tanong ni Ms. Santos. How does headquarters view the Philippines? Sumagot ako ng totoo. Sa totoo lang, binabalewala namin. Kasama na ako. Ngayon, ganap na itong nagbago. 3 araw ko na po itong nakita at nabago po ang lahat ng aking mga pagkiling. Ngumiti si Ms. Santos. Buti po. Sa totoo lang,
Ang Pilipinas po, dati, tumitingin lang din sa Amerika. Pero ngayon, hindi na. Paano po nagbago? Ngayon po, naglalakad kami sa sarili naming daan. Hindi po kami gumagaya, kundi nag-iimbento. Oras na ng tanghalian at nagtungo kami sa cafeteria. Malaki at malinis ang cafeteria. Marami ring menu, Filipino dish, Western dish. Sino lahat ay nandyan. Ang mga benefit po ng staff at pwede pong gumamit ng libre ang pamilya up to 4 times a month. Talaga? Nagulat ako. Ang Google Silicon Valley ay may magandang benefit pero hindi ganito. Habang kumakain, tumingin ako sa paligid. Ang mga staff ay nag-uusap ng komportable. Walang sense of hierarchy. Parang nagbago na ang kultura ng kumpanya sa Pilipinas, sabi ko. Opo, dati po vertical, pero ngayon horizontal, lalo na po sa IT company. Pagdating ng hapon, nakilala ko ang aking mga team member. Lahat sila ay nasa late 20s hanggang early 30s. Habang nakikipag-usap sa kanila, naramdaman ko, mayroon silang global mindset, matata sa Ingles at alam ang world trend. Mark sir, may tanong po ako, tanong ng isang young developer. Pangarap pa rin po ba ang magtrabaho sa Silicon Valley? Nag-isip ako sandali. Dati, oo. Pero ngayon, parang hindi na. Bakit po? Mayroon naman pong magandang opportunity dito, hindi ba? Baka mas maganda pa? Tumawa sila. Iyan din po ang iniisip namin. Kaya po, may mga kaibigan po kami na tumanggi sa offer ng headquarters at nanatili dito. Pagsapit ng gabi, natapos ang meeting at lumabas ako. Ang BGC ay masikip dahil sa rush hour. Ngunit ang nakakagulat, halos lahat ay umuwi ng alas 7 Hindi po kayo nag-overtime? Tanong ko. Hindi po. Maliban sa mga espesyal na kaso, fixed hours po ang principle. Ang Silicon Valley, nagtatrabaho hanggang alas 10 ng gabi, sabi ko. Hindi po ba sila na-burnout? Tanong ni Miss Santos. Tama ang sinabi niya. Sa loob ng 20 taon, gaano ba ako kadalas napapagod? Pinahahalagahan po namin ang work-life balance dito. Ang masayang staff po ay creative. Tumango ako. Kaya pala mas innovative sila. Habang naglalakbay pabalik sa hotel, patuloy akong nag-isip. Napakaraming natutunan ko ngayong araw, lalo na kay Miss Santos. 29 taong gulang pa lang siya, pero malawak ang pananaw sa mundo at puno ng confidence. Ganoon ba ako noong edad niya? Sa totoo lang, hindi. Palagi akong balisa at palaging gustong makilala. Ngunit ang mga kabataan na nakilala ko sa Pilipinas ngayon ay iba. Alam nila ang halaga nila at naglalakad sila sa sarili nilang daan. Noong gabing iyon, binuksan ko ang laptop at nagpadala ng email kay VP. Ang report po ng business trip sa Pilipinas ay ibibigay ko ng formal pag-uwi. Pero sa ngayon, nais ko pong ipaalam na binabalewala po namin ang Pilipinas. Lalo na po sa aspeto ng talento, ang Pilipinas ay nasa global level na. Hindi, sa ilang aspeto, nangunguna na sila sa atin. Pagkatapos kong ipadala ang email, gumaan ang pakiramdam ko. Kailangang aminin ang katotohanan. Ang night view ng Maynila ay nakikita sa labas ng bintana. 3 araw na lang ang natitira. Napakabilis lumipas ng oras. Araw 5 libreng oras ko. Walang itinerary. Nagising ako ng medyo huli at naglakad sa paligid ng hotel. Naglakad ako sa kalye ng Greenbelt, puno ng mga luxury brand shop. Ngunit hindi iyon ang nakakagulat. Ang daming dayuhan sa mga taong naglalakad sa kalye. Middle Easterner, European, Southeast Asian, international city talaga. Pumasok ako sa isang cafe at umorder ng kape. Umupo ako sa tabi ng bintana at nagmamasid sa mga tao. Sa katabing mesa, may 2 Pranses na nag-uusap. Mas masarap magtrabaho sa Maynila kaysa sa Paris, sabi ng isa. Oo, hindi lang maraming opportunity, maganda rin ang sweldo. Pinakinggan ko sila. At, higit sa lahat, safe. Hindi ka matatakot maglakad sa gabi. Masarap din ang pagkain, nagtawanan sila. Habang umiinom ako ng kape, nag-isip ako. Bakit nila pinili ang Maynila? Alam ko na ang sagot. Opportunity, safety, quality of life lahat ay narito. Pagdating ng hapon, nagtungo ako sa Intramuros. Isang lugar kung saan nagtitipon ang tradisyon at moderno. Habang naglalakad sa plaza, maraming foreign tourist ang nakita ko.
May mga nakasuot ng barong at nagpapapicture. Isang European couple ang nakasuot ng Filipino traditional clothes at tumatawa. Ang ganda talaga, humanga ang babae. Ngumiti ako. Ganoon pala ka-charming ang kultura ng Pilipinas. Nakita ko ang Manila Cathedral. Ang mga high-rise building at ang tradisyonal na simbahan ay nagtutugma. A city where the past and the present coexist. Iyon ang Maynila. Pagsapit ng gabi, nagtungo ako sa isang kainan mag-isa. Umorder ako ng sinigang, ipinaliwanag ng waiter habang inihahanda ang dish. Ganito po, kainin po ninyo kasama ng kanin. Salamat. Habang kumakain, binalikan ko ang nakaraang 4 na araw. Shock sa NAIA, innovation sa BGC, global na UP Diliman, vibrancy sa Greenbelt. Lahat ay lumampas sa aking inaasahan. At ngayong araw, ang mga kabataan na nakilala ko sa Google Office, nakita ko ang kinabukasan sa kanila. Ang dami kong nakaligtaan sa buhay ko, sa loob ng 20 taon, Silicon Valley lang ang tiningnan ko. Akala ko, ang Amerika ang pinakamahusay, iyon ang sagot. Ngunit malawak ang mundo at ang opportunity ay nasa kung saan-saan, lalo na dito sa Maynila. Pagkatapos kong kumain, nagtungo ako sa Manila Bay. Ang ilog sa gabi ay maganda, ang mga tulay ay may ilaw, at ang mga tao ay nagtitipon sa tabi ng ilog. May mga nagjo-jogging, may mga nakaupo lang at nanonood ng night view. Umupo din ako sa isang bench. Habang nakatingin sa ilog, nag-isip ako. 2 araw na lang, babalik na ako sa Amerika. Ngunit hindi na ako ang dating Mark. Nagiba na ang aking mga pagkiling, lumawak ang aking pananaw. Higit sa lahat, naging mapagkumbaba ako. Nalaman ko kung gaano karaming hindi ko alam. Kinuha ko ang cellphone at nagpadala ng email sa aking anak na si Jake. Jake, saan mo ulit gustong mag-exchange student? Agad na nag-reply. Sa UK, Dad. Bakit? Nag-isip ako sandali. Pagkatapos ay nag-reply. Pag-isipan mo rin ang Maynila. Nandito ako ngayon at talagang kahanga-hanga ang lugar na ito. Maynila? Nagre-recommend ka ng Pilipinas, Dad? Nagulat ako. Nagulat din ako. Pero nang pumunta ako, ganap na iba. Sige, pag-iisipan ko ng seryoso. Ngumiti ako. Hindi ba babat makukuha ng anak ko ang opportunity na nakaligtaan ko? Noong gabing iyon, bumalik ako sa hotel at tiningnan ang labas ng bintana. Ang mga gusali sa Maynila ay kumikinang. Parang ang Pilipinas, tumaas din kasama ng mga gusaling iyon. Binuksan ko ang laptop at sinimulan kong ayusin ang mga notes. Draft ito ng report na gagawin ko pag-uwi. Report on the re-evaluation of the Philippines market. Sinimulan ko ang unang pangungusap, binabalewala po namin ang Pilipinas. Akala namin, bansa lang sila na sumusunod. Ngunit ang nakita ko sa site ay iba. Bilis ng innovation, level ng talento, global network, lahat ng aspeto ay kahanay na natin at nangunguna pa. Habang nagtatype ako, naaalala ko ang nakaraang 4 na araw. Maraming mukha ang dumaan, Gino Reyes, Anna, Jason, Miss Santos ng Google. Lahat sila ay nagturo sa akin ng isang bagong paraan ng pagtingin sa mundo. Ang pinakamahalaga na dapat tandaan ay ang katotohanan na ang global talent ay nagtitipon sa Maynila. Pumupunta sila hindi lang para sa Filipino culture, kundi para sa real opportunity. Hindi exaggerated ang sinasabi na ang 6 na buwan ng internship experience sa startup sa Pilipinas ay katumbas ng 2 taon ng experience sa Silicon Valley. Tumigil ako sa pagtatype at nag-isip. Hindi ko inasahan na magbabago ako ng ganito. 1 linggo na ang nakalipas, skeptical ako. Akala ko, sayang lang sa oras ang business trip. Ngunit ngayon, nagpapasalamat ako dahil binago ng trip na ito ang buhay ko. Nagpatuloy ako sa pagsusulat ng report. Conclusion, kailangan ng Google na i-re-establish ang strategy nito para sa Philippines market. Kailangan natin silang tingnan hindi lang bilang isang consumer market, kundi bilang isang innovation partner, at kailangan din nating baguhin ang hiring strategy. Kailangan nating bigyan ng mas malaking weight ang mga talentong may Philippines experience. Idinagdag ko ang huling pangungusap. Ang map ng mga kabataan sa buong mundo ay lumilipat na mula sa Amerika at Britanya patungo sa Maynila. Kung hindi natin maiintindihan ang trend na ito,
mawawala sa atin ang pinakamahusay na mga talento. Isinabay ko ang file. Bukas ang araw 6. May huling lugar pa akong gustong puntahan, isang malaking startup festival na ginaganap sa Maynila. Sabi, ito raw ang pinakamalaking event sa Asya. Ano pa kaya ang matututunan ko doon? Nasasabik ako. Masaya na akong matuto ngayon. Nakahiga ako sa kama at nakatingala sa kisame. Ang ako ngayon ay ganap na iba sa ako noong 4 na araw na ang nakalipas. Nagiba ang mga pagkiling, bumukas ang puso, at higit sa lahat, naging mapagkumbaba ako. Kung makakabalik ako sa edad na 20, pupunta rin ako sa Maynila. Ganoon ang pakiramdam ko, ngunit hindi pa huli. Ang anak kong si Jake ang makakakuha ng opportunity na iyon at makakatulong din ako ng mas marami sa Pilipinas. Exchange student sa Pilipinas, hindi na isang kakaibang pagpili, kundi isang opportunity na nakakahinayang palampasin. Ang mga salitang iyon na binanggit ko ilang araw na ang nakalipas ay naging paniniwala ngayon. Ipinikit ko ang aking mga mata. May isa pang sorpresa ang naghihintay bukas. Dahil patuloy akong ginugulat ng lungsod na ito. Kinaumagahan, nagtungo ako sa venue. Bumaba ako sa station at naglakad sa underground passage. Ang passage mismo ay parang isang shopping mall. Ganoon pala ka-developed ang underground dito. Nang makarating ako sa convention center, masikip na ang entrance. May tarpaulin na nakasabit, Asia Startup Summit. Kinuha ko ang ticket at pumasok sa loob. Isang napakalaking exhibit hall ang bumungad. Daan-daang booth ang naroon. At bawat booth ay may startup. Ang nakakagulat, higit sa kalahati ay nagpe-present sa Ingles. Global agad ang target nila. Huminto ako sa unang booth, isang AI medical diagnosis startup. Ang AI po namin ay nakaabot sa 95% accuracy para sa cancer diagnosis, paliwanag ng CEO na mukhang 28 taong gulang. Nag-export na po kami sa 3 bansa sa Southeast Asia at naghahanda na rin po sa pagpasok sa Europa. Gaano na po kayo katagal nag-umpisa? Tanong ko. 1.5 taon po. Nakakuha po kami ng seed funding noong nakaraang taon. 1.5 taon? Overseas expansion? Opo. Dito po, hindi iyan kakaiba. Ang susunod na booth ay isang edutech startup, AI-based personalized learning platform. Automatikong inaayos ang curriculum ayon sa level ng bawat estudyante. Ang CEO ay isang babae, 31 taong gulang, 500,000 user na po ang gumagamit sa Pilipinas at nakapasok na rin po kami sa Taiwan. 15 po ang team size namin, pero 5 po ang dayuhan. Lahat po sila ay exchange student na nagtapos sa Pilipinas. Hindi na ako nagulat. Kahit saan ako pumunta, may foreign talent. Habang naglilibot sa exhibit hall, binisita ko ang 12-dosenang booth, fintech, mobility, gaming, beauty, food. Iba-iba ang larangan at innovative ang mga ideya. At mayroon silang common denominator. Lahat ay nakatarget sa global market mula sa simula. Oras na ng tanghalian at umattend ako sa isang conference session. Ang tema ay Global Talent Acquisition Strategy. Lahat ng lumabas sa panel ay mga startup CEO. Sabi ng isang panelist, kung Pilipinas lang ang titingnan, maliit ang market. Kaya po, sa simula pa lang, tinitingnan na namin ang mundo. Idinagdag ng isa pang panelist. At hindi lang po ang Pilipinas ang tinitingnan namin para sa talento. Kumukuha po kami ng pinakamahusay mula sa buong mundo. Paano po ninyo naaakit ang foreign talent? Tanong ng isang manonood. Ipinapakita po namin ang vision kapag malinaw kung ano ang ginagawa namin at kung saan kami pupunta. Pumupunta ang mga tao, sabi ng pangatlong panelist habang tumatawa. At charming po ang Maynila bilang city, ligtas, komportable at masaya. Pagkatapos ng session, uminom ako ng kape sa lobby. Sa tabi ko, may 2 dayuhan ang nag-uusap. Kumusta ang summit na ito? Shocking. Mas mataas ang level kaysa sa London Summit noong nakaraang taon. Pinakinggan ko sila. Talagang solid ang global mindset ng mga startup dito. Oo, at bata, karamihan ay nasa early 30s lang. Ang afternoon session ay investment panel. Lumabas ang mga representative ng venture capital. Ang investment amount para sa Philippine startup noong nakaraang taon
ay lumampas sa napakalaking numero. Sabi ng isang representative, "Gaano po kabilis kayo magdesisyon sa investment?" Tanong ng isang tao. Kung mabilis, 1 linggo. Karaniwan, 2 linggo. Ang Silicon Valley, karaniwan, 3 buwan. Iyon ang aming competitiveness. Bilis. Habang nakikinig sa session, bigla kong napagtanto. Ang tunay na kalakasan ng Pilipinas ay bilis. Mabilis magdesisyon, mabilis magpatupad, mabilis magkamali, mabilis magsimula ulit. Iyan ang kanilang DNA. Pagsapit ng gabi, lumabas ako sa exhibit hall. Masakit ang paa ko dahil sa maghapon na pagtayo, ngunit malinaw ang isip ko. Ang mga insight ay patuloy na pumapasok. Mga young founder, global talent, mabilis na desisyon sa investment. Ito ang kinabukasan ng Pilipinas. Habang nasa tren pabalik sa hotel, nag-isip ako. Bukas, aalis na ako sa Pilipinas. Napakabilis lumipas ng 1 linggo. Ngunit binago ng 1 linggong ito ang buhay ko. Nagiba ang mga pagkiling, lumawak ang pananaw, at naging mapagkumbaba ako. Higit sa lahat, nakita ko ang pag-asa. Ang mundong tatahakin ng anak kong si Jake at ng susunod na henerasyon ay mas malawak at mas iba-iba. Pagbalik ko sa kwarto ng hotel, sinimulan kong ayusin ang mga bagahe. Ang eroplano ko ay bukas ng hapon. Habang nag-aayos ng mga bagahe, kinuha ko ang mga calling card na naipon ko sa linggong ito, higit sa 20. Ang mukha ng bawat isa ay lumabas. Lahat sila ay nagturo sa akin. Salamat sa inyong lahat. Nagpasalamat ako sa aking puso. Sa labas ng bintana, kumikinang ang huling gabi ng Maynila. Bukas, aalis na ako sa lungsod na ito, ngunit mananatili ito sa puso ko magpakailanman. Kinaumagahan, maaga akong nagising. 3:00 ng hapon ang eroplano, pero hindi ako makatulog dahil nanghihinayang ako. Gusto kong maglakad sa kalye ng Maynila sa huling pagkakataon. Bumili ako ng kape sa isang cafe malapit sa hotel at nagtungo sa park. Tahimik ang park sa umaga. Ang mga nagjo-jogging at naglalakad lang ang nakita ko. Umupo ako sa bench at uminom ng kape habang nakatingala sa langit. Naalala ko noong dumating ako dito 1 linggo na ang nakalipas. Skeptical ako noon. Ano ang makikita ko sa Pilipinas? Ngunit ngayon, ganap na iba. Ang Pilipinas ay higit pa sa akala ko. Global level sa lahat ng aspeto at nangunguna pa sa ilang aspeto, lalo na ang mga tao. Bata, passionate at walang takot. Nasasabik ako sa kinabukasan na gagawin nila. Bumalik ako sa hotel at nag-check out. Masaya po ba ang inyong trip? Tanong ng front desk staff. Opo, talagang maganda. Higit pa sa inaasahan ko. Babalik po kayo, hindi ba? Oo, siyempre. Buong puso akong sumagot. Sumakay ako sa limousine bus papuntang airport. Ang Maynila ay dumadaan sa labas ng bintana. Mga high-rise building, mga tulay, at ang mga bundok sa malayo. Paalam Maynila. Babalik ako. Dumating ako sa Naya. Naalala ko ang pagkagulat ko noong una akong dumating 1 linggo na ang nakalipas. Nag-check-in ako at nagtungo sa departure area. Habang dumadaan sa duty-free, bumili ako ng huling souvenir. Isang notebook na may Filipino traditional pattern para sa anak kong si Jake. Isulat mo ang pangarap mo sa loob nito. Iyon ang mensahe na isusulat ko. Habang naghihintay sa boarding gate, binuksan ko ang laptop. Binasa ko ulit ang draft ng report. Report on the re-evaluation of the Philippines market. May nakita akong bahagi na pwede pang dagdagan. Idinagdag ko ang huling paragraph. Ang pinakamahalagang bagay na natanto ko sa business trip na ito ay masyado nating tiningnan nang makitid ang mundo. Akala natin, ang Amerika at Europa lang ang sentro ng innovation, pero ang Asia, lalo na ang Pilipinas, ay lumalabas bilang isang bagong sentro. Para makakuha ng pinakamahusay na talento, kailangan ng Google na intindihin at tanggapin ang pagbabagong ito. Kailangan nating bigyan ng mas malaking opportunity ang mga talentong may Philippines experience at kailangan nating palakasin ang cooperation sa mga kumpanya sa Pilipinas. Nagsimula ang boarding announcement. All passengers to San Francisco, boarding now. Isinara ko ang laptop at tumayo. Sumakay ako sa eroplano at umupo sa upuan. Ang Naya ay nakita sa labas ng bintana. Ang lugar kung saan ako lumapag 1 linggo na ang nakalipas. Kakaibang damdamin ang pumasok.
Gumulong ang eroplano sa runway at dahan-dahang bumilis at lumipad sa himpapawid. Ang Maynila ay unti-unting lumiit sa labas ng bintana, ngunit sa puso ko, unti-unting lumaki ang Maynila. Sa loob ng 4 oras na biyahe, marami akong naisip ang mga gagawin ko pag-uwi. Una, isumite ang report kay VP at humingi ng hiring strategy meeting. Pangalawa, idagdag ang Philippines experience sa hiring evaluation criteria. Pangatlo, magmungkahi ng cooperation program sa mga kumpanya sa Pilipinas. At ang pinakamahalaga, ang seryosong pag-uusap sa anak kong si Jake. Jake, mas malawak ang mundo kaysa sa akala mo. Huwag lang Amerika ang titingnan mo, kundi Maynila din. Tingnan mo rin ang London at Singapore. Ang buong buhay ko, Amerika lang ang tiningnan ko. Pero iyon ang naging limitasyon ko. Gusto kong makita mo ang mas malawak na mundo. Lumilipad ang eroplano sa ibabaw ng Pasipiko. Ipinikit ko ang aking mga mata at naalala ang nakaraang 1 linggo. Innovation sa BGC, global na universidad, vibrancy sa Greenbelt, youth sa Google Office, future ng mga startup, higit sa lahat ang mga tao. Mga kabataan na puno ng confidence, walang takot, at tinitingnan ang mundo bilang kanilang stage. Sana ganoon din ako noong edad ko, ngunit hindi ako nang hinayang. Sa halip, nagdesisyon ako. Ibang buhay ang tatahakin ko sa natitirang bahagi ng buhay ko. Mas malawak ang titingnan, mas mapagkumbaba ang matututo, at mas bukas ang puso sa mundo. Dumating ako sa San Francisco Airport. Habang naghihintay sa immigration, pumila ako. Inabot ng 1 oras. 15 segundo lang sa NAIA. Sa Uber pa uwi, tinawagan ko ang aking asawa. Nakarating ka na? Oo. Kumusta? Masyadong marami akong natutunan. Kumusta ang Pilipinas? Tumahimik ako sandali at sumagot. Ganap akong binago nito, sa mabuting paraan. Pagdating ko sa bahay, inayos ko ang mga bagahe. Dumating ang anak kong si Jake para maghapunan. Dad, kumusta ang Pilipinas? Ang dami kong ikukuwento sa iyo. Umupo kami ng magkaharap sa hapagkainan. Ibinigay ko ang notebook na binili ko bilang souvenir. Ito, para sa iyo. Wow, Filipino traditional pattern. Oo, isulat mo ang mga pangarap mo dito. Pangarap, exchange student, mga gusto mong gawin, mga taong gusto mong makilala, mga bagay na gusto mong matutunan. Binuksan ni Jake ang notebook. Dad, seryoso ka ba sa pagre-recommend ng Maynila? Oo, maganda rin ang UK, pero isipin mo rin ang Maynila. Bakit? Nag-isip ako sandali at sumagot. Doon, may kinabukasan. At doon, nandoon ang mundong tatahakin ng henerasyon mo. Ang sinasabi ng mga kabataan sa Amerika at Canada na kung hindi sila makakapunta sa Pilipinas, matatalo sila sa karera, ay hindi exaggeration. Talagang maganda. Ang 6 na buwan sa Maynila na nakita ko mismo ay katumbas ng 2 taon sa Silicon Valley. Kumislap ang mga mata ni Jake. Sige, magre-research ako tungkol sa exchange program sa Maynila. Sige, tutulungan kita. Noong gabing iyon, umupo ako sa aking study room at tinapos ang report. Conclusion: ang map ng mga kabataan sa buong mundo ay lumilipat na mula sa Amerika at Britanya patungo sa Maynila. Hindi ito isang simpleng trend, kundi isang structural change. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansa na sumusunod, kundi isang bansa na nangunguna. Kung hindi kikilalanin ng Google ang pagbabagong ito at hindi mag-apply, mawawala sa atin ang pinakamahusay na mga talento. Kaya, iminumungkahi ko ang mga sumusunod. Idagdag ang Global Experience, Philippines Project sa hiring evaluation. Pumasok sa partnership sa mga pangunahing universidad sa Pilipinas at makipagkasundo sa internship program. Palakasin ang cooperation sa mga startup sa BGC Tech Valley. Isaalang-alang ang expansion ng Google Manila at ang pagtatatag ng RD Center. Isinave ko ang report at inattach sa email. Bago ko ipadala kay VP, binasa ko ulit. Ako ba ang sumulat nito? Ito ang nilalaman na hinding-hindi ko masusulat 1 linggo na ang nakalipas. Ngunit ngayon, sigurado ako. Ito ang tama. Ito ang kinabukasan. Pindutin ang send button. Ang night view ng Silicon Valley ay nakita sa labas ng bintana. Maganda pa rin ang lugar na ito. Ngunit ngayon, alam ko na, hindi lang Silicon Valley ang nandoon sa mundo.
May Maynila, may Singapore, may Berlin, at ang bawat lungsod ay may sarili nitong kalakasan at charm. Kinuha ko ang cellphone at isinulat ang huling mensahe. Para kay Miss Santos ng Google Manila Office. Miss Santos, salamat sa tulong. Marami akong natutunan. Sa tingin ko, babalik ulit ako sa Maynila sa lalong madaling panahon. Magkita ulit tayo noon. Agad na nag-reply. Welcome po, Mark sir. Mas marami pa po akong ipapakita sa inyo sa susunod. Ngumiti ako. Oo, mas marami pa akong makikita sa susunod. Noong gabing iyon, natulog ako ng mahimbing. Natapos ang isang linggong trip, ngunit ito ay isang bagong simula. Ang aking bagong buhay, kung saan nagiba ang mga pagkiling, at ang aking bagong papel bilang isang senior na nagpapakita ng mas malawak na mundo para sa susunod na henerasyon. Mga kaibigan, kumusta ang kwento ng isang linggo ng Google Hiring Manager, si Mark Lee? Ang pang-araw-araw na pamumuhay sa Pilipinas na inaakala nating normal ay isang opportunity na ayaw palampasin ng mga kabataan sa mundo. Proud Pinoy, ang Pilipinas ay naging isang bansa na dinadayo ng mundo para matuto.